Sa loob ng isang tahimik ngunit engrandeng mansyon sa Antipolo, abalang nagwawali si Cheska sa may sala. Maaga pa, kaya't wala pang masyadong gising. Nakaayos ang buhok niya sa isang simpleng ban. Suot ang uniforming puti itim ng mga kasambahay. Wala siyang imik. Tila sanay na sa ganitong araw-araw na gawain. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, may dalang kaba sa puso niya. Isang lihim na hindi niya kayang sabihin kanino man. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Jessica! Napatigil siya. Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Dustin, ang binatang anak ng kanyang amo. Nakasuot ito ng simpleng gray na shirt at sweatpants. Wala pa rin kupas ang gupit nitong messy na parang laging bagong gising. At ang mapupungay nitong matay, tila laging nakatitig sa kanya. Sir Dustin, baka may makakita sa atin. Bulong ni Cheska habang mabilis na lumingon sa paligid. Ngumisi si Dustin at lumapit sa kanya. Relax ka lang. Wala si na mama at papa. May meeting sila sa labas. Si Manang Delia, tulog pa sa likod. Hindi po pwede. Kahit wala sila, maraming mata sa bahay na to. Ayokong madamay ka sa gulo. Umirap si Dustin. Ang layo mo naman bigla. Parang hindi mo ako kahapon lang kausap buong gabi. Parang hindi tayo magkahalikan kagabi ah. Namula si Cheska sa hiya. Eh, hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Kailangan lang natin mag-ingat. Sagot ni Cheska, halatang kabado. Hinawakan siya ni Dustin sa braso. Marahan pero mariin. Cheska, ilang taon na tayong ganito. Hindi ka pa rin bandang umamin? Napatingin si Cheska sa kanya. At kanino tayo aamin ha? Sa mga magulang mo? Sa buong household? Bakit hindi? Dahil hindi madali. Ako lang to. Isang kasambahay at ikaw ang anak ng may-ari ng bahay. May posisyon ka. May reputasyon. Ako? Wala. Diyos ka naman. Hindi ako tulad ng mga babaeng pwede mong ipakilala sa pamilya mo, Dustin. Hindi ako sosyal. Hindi ako edukado. Tapos ngayon, gusto mong ipagsigawan mo ko? Hindi kasi mahal kita. Natahimik sa Cheska. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot sa narinig. Hindi ba sapat yun? Tanong ni Dustin, halos pabulong. Mahal din kita. Mahinang sagot ni Cheska. Pero hindi sapat ang pagmamahal para gawing tama ang lahat. Biglang bumukas ang pintuan sa gilid ng sala. Dustin! Cheska! Sigaw ni Manang Delia. Kunot noo at nakataas ang kilay. Anong ginagawa niyo dyan sa sulok? Agad na binitawan ni Dustin ang pagkakahawak kay Cheska. Pumayos ang postura niya. Tinatanong ko lang si Cheska kung natapos na niya ang paglilinis. Sagot ni Dustin. Pilit na ngumiti. May halong pagdududa ang tinig ni Manang. Cheska, pumunta ka sa kusina. May utos si Ma'am Linda, bilisan mo. Opo, Manang. Sagot ni Cheska at dali-daling lumakad palayo. Naiwan si Dustin sa gitna ng sala. Nakatingin sa direksyon ng pag-alis ng kasintahan. Sa kusina, abala na ang ibang kasambahay. Amoy ang ginisang bawang at nilagang baboy. Pumasok si Cheska at dumiretso sa lababo. Uy, Cheska! Bate ni Maricel, isa sa mga kapwa kasambahay. Si Manang Delia raw, may nasilip na naman. Wala naman siya nakita.
Maikling sagot ni Cheska habang naguhugas ng prutas. Naku, Cheska, ingat ka kay Sir Dustin. Baka mamaya niyan, paglalaruan ka lang. Hindi siya ganon, sagot ni Cheska. Yan nga ang madalas delikado. Pag tinutuon na yan, lagot ka sa pamilya nila. Mahirap na, tayo mga katulong laging talo sa dulo. Tahimik sa Cheska. Totoo naman ang sinabi ni Maricel. Kahit gaano kalalim ang damdamin, laging mas matimbang ang posisyon sa buhay. Pagkalipas ng ilang oras, gabi na. Tapos na ang hapunan. Ang buong pamilya ay nasa kanilang kwarto na. Dinukot ni Cheska ang kanyang cellphone dahil may text galing kay Dustin. Sa terrace mamaya, 10 p.m. Hintayin kita. Pinag-isipan niya ito. Dapat bang pumunta siya? O baka ito na ang tamang panahon para tapusin ang lahat? Eksaktong 10:00, palihim siyang lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong bahay. Dumaan siya sa likod para makaiwas sa mga bantay. Sa terrace, nandun si Dustin. Nakaupo sa isang upuan. Hawak ang bote ng soft drinks. Akala ko hindi ka na darating. Ani Dustin. Nakangiti habang inaabot sa kanya ang isa pang bote. Hindi rin ako mapakali. Sagot ni Cheska at umupo sa tabi niya. Cheska, seryoso ko sa'yo. Alam ko magulo at mahirap pero totoo to. Hindi kita nilalaro. 2 taon na tayo. Sa palagay mo ba hindi ako seryoso? Alam ko. Sagot ni Cheska. Nakatingin sa mga bituin sa langit. Gusto kong makasama ka araw-araw. Nang hindi kailangan magtago. Gusto ko, kapag may family dinner kami, ikaw ang katabi ko. Gusto ko, kapag tinanong ako kung sino ang mahal ko, masabi ko ang pangalan mo nang walang takot. Ang sarap pakinggan. Ani Cheska, nangingilid ang luha. Pero hindi ganun kadali. Willing akong gawin lahat para maging madali. Tumingin si Cheska sa kanya. Kaya mo bang panindigan ako kapag tutol ang pamilya mo? Oo. Sagot ni Dustin, walang alinlangan. Kahit pa, palayasin ako. Kahit paalisin nila ako sa negosyo, basta ikaw ang kasama ko, ayos lang. Ang dami mong sinusugal, Dustin. Ikaw ang sinusugal ko. Dahil ikaw ang premyo ko. Hindi na napigilan ni Cheska ang luha niya. Lumapat si Dustin at niyakap siya ng mahigpit. Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng buwan at mga bituin, nagyakap ang 2 pusong pinagtagpo ng tadhana. Pero kailangan lumaban sa mundo. Isang lihim na hindi lang basta lihim, kundi isang pangarap na gusto nilang gawing totoo. Kinabukasan, tila walang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy si Cheska sa kanyang mga gawain. Nagsasampay siya sa likod ng mansyon habang kumakagat ang init ng araw. Ngunit mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib kesa sa sikat ng araw. Walang text mula kay Dustin buong umaga. Hindi niya alam kung sinadya ito o baka may nakapansin sa kanilang palihim na pagkikita kagabi. Biglang may boses na lumapit mula sa likod. Miss mo na agad ako? Napalingon si Cheska. Nakatayo roon si Dustin. Suot ang cap paharap, simpleng t-shirt at may bitbit na malamig na inumin. Diyos ko, Dustin! Napabulong siya. Huwag kang ganyan. Baka may makakita sa'yo rito. Di, sabihin mo nagde-deliver ako ng drink sa stop. Pabirong sagot nito, sabay abot ng malamig na juice. Tinanggap naman ito ni Cheska. Pero agad din siyang lumingon-lingon. Bakit ka ba nandito? Wala ka bang lakad? Wala. Gusto lang kitang makita. Dustin naman eh. Cheers ka. Sabay hawi ni Dustin sa kanyang kamay
at marahang hinila ito papasok sa maliit na storage room na mga panlinis sa likod. Hoy, ano ba? Bulong ni Cheska habang pumapalag ng bahagya. Wala namang makakakita rito. Bulong pabalik ni Dustin. Nakasara ang pinto. May maliit lang na bintana sa itaas. Kaya madilim sa loob maliban sa konting liwanag ng araw. Nagkatitigan sila. Tahimik. Kahit ang tunog ng kanilang paghinga ay parang masyadong malakas para sa liit ng espasyo. Nabis kita. Mahinang sambit ni Dustin habang pinagmamasdan ang mukha ni Cheska. May kasama lang tayo kagabi. Pero ilang oras din yun. Parang kulang. Napabuntong hininga si Cheska. Delikado ito, Dustin. Minsan iniisip ko, baka dapat na nating tapusin to. Kapag sinabi mo yon, para mo na rin sinabi na hindi mo na ako mahal. Mahinang sagot ng binata. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip ibinaba niya ang tingin. Lumapit si Dustin. Dikit na ang kanilang katawan. Hindi na sila halos makagalaw sa liit ng espasyo. Hindi kita kayang bitawan, Jessica. Bulong na Dustin habang marahang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Nagangat ito ng tingin. Nakita niya mga mata ni Dustin. Puno ng pagnanasa, pag-aalala, at pagmamahal. Dustin, hindi na siya nakapagsalita pa. Lumapit ang mukha ng binata hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Mainit. Mabagal. Puno ng pagnanasa at pag-aalinlangan. Parang humihingi ng permiso habang sabay ding humihiling na tumigil na ang mundo. Napapikit si Cheska. Tumugon siya sa halik. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Dustin. Unay para itulak, pero kalaunay, naging hawak na lang na parang ayaw na ring bitawan. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Bulong niya sa pagitan ng mga halik. Sandali lang. Pairam ng 5 minuto. Sagot na Dustin habang muling hinagka ng kanyang liig. Mabilis. Tila ayaw sayangin ang bawat segundo. Dustin. Shh. Dito lang muna tayo. Kahit saglit. Pakiramdam ko. Dito lang ako totoo. Niyakap siya ni Cheska. Mahigpit. At sa loob ng madilim at masikip na kwarto, parang iyon ang pinakamaluwang nilang mundo. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti silang bumitaw sa isa't isa. Parehong maingat, parehong ayaw masyadong magmadali pero alam ang limitasyon. Ako na ang lalabas muna. Sabi ni Dustin habang inaayos ang sarili. Hintayin kong makalayo ka muna bago ako lumabas. Bilin ni Cheska. Ngumiti si Dustin. Saka muling hinaplos ang pisngi ni Cheska. Bago tuluyang bumukas ang bahagya ang pinto at mabilis na lumabas. Muli siyang naiwan sa loob. Nangingiti-ngiti ngunit kabado. Humawak siya sa dibdib niya. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa hapong iyon, habang nagsasampay ulit sa labas si Cheska, lumapit si Maricel sa kanya. Uy, may chismis. Bulong nito. Narinig mo ba? May bago raw CCTV na ipapakabit si na Ma'am Linda sa buong bakuran. Nanlaki ang mata ni Cheska. Ha? Kailan pa? Ngayong linggo raw, sabi ni Manong Greg. Ipapaayos para raw masecure ang bahay. Wala namang nananakaw ah. Mahina niyang sagot. Halatang nag-aalala. Ewan ko, baka may naramdaman ng mga amo. Basta ingat ka, Cheska. Masyado kang tahimik nito mga araw. Napatingin sa malayo si Cheska. Sa terrace kung saan sila unang nagkita ni Dustin kagabi.
Delikado na, lalo na kung may makakita. Pero mas delikado kung hindi niya pipigilan ang puso niya. Lumipas sa mga araw, naging mas maingat si Cheska at Dustin. Pero kahit anong iwas nila, hindi maiiwasang may iilang matang napapansin ang kakaibang kilos ng dalawa. Napansin mo ba yon? Tanong ni Aling Minda, isa sa mga matatagal ng kasambahay. Tanong niya kay Maricel habang sabay silang naglilinis ng kusina. Ano? Tanong ni Maricel habang pinupunasan ng lamesa. Si Justin at Cheska. Parang laging may tinginan. Tapos minsan parang nawawala pareho. Tapos biglang lalabas na magkahiwalay. Napatingin si Maricel sa labas ng bintana, kung saan tanaw si Cheska na nagwawali sa bakuran. Hindi ko pa napapansin pero baka naman nagkakataon lang. Umiling si Aling Minda. Sa tagal ko rito, ramdam ko pag may namumuong sikreto. At sa tingin ko, may tinatago talaga yung dalawa. Hindi alam ni Cheska na sa bawat hakbang niya, sa bawat sulyap kay Dustin, may ibang mata nang nagmamasid. Samantala, sa isang sulok ng bakuran, kunwari nag-i-inspeksyon si Dustin ng mga halaman. May nagsabi sa akin na may bagong CCTV. Bulong na Dustin kay Cheska habang abala ito sa pagdidilig. Alam ko, sinabi na rin ni Maricel. Kaya, doble ingit na tayo ngayon, Dustin. Seryosong sagot ni Cheska habang patuloy sa kanyang ginagawa. Hindi tumitingin sa bintana. Gusto mo ba itigil natin to? Tanong bigla ni Dustin, mahina pero mabigat. Napahinto si Cheska. Ngayon lang muling nagsalita ng ganito si Dustin. Kung sa'yo, okay na magpanggap tayo na walang namamagitan, sabihin mo lang. Hindi ko napipilitin. Tahimik. Tumigil ang host sa kanyang kamay. Humarap siya sa binata, kahit may kaba. Hindi ko sinabing gusto ko nang tumigil. Ang sinabi ko lang, natatakot ako. Ayokong mawala ang trabaho, ayokong mapasama ka. Lumapit si Dustin. Hindi sila nagtinginan. Nagkunwaring abala sa mga halaman, pero sa pagitan ng maliliit na palumpong at tanim, sumisingit ang damdaming pinipigilang isigaw. Gusto ko itang makita mamaya. Mahina pero mariing bulong ni Dustin. Sa likod ng bodega, 9:00. Ano? Hindi ba delikado? Cheska. Putol nito sabay lingon sa kanya. Please, kailangan kita. At doon kahit saglit, pumigay na naman ang puso ni Cheska. Gabi, tahimik ang buong bahay. Tapos na ang hapunan. Si Ma'am Linda at Sir Lando ay nasa kwarto na. Maingat na lumabas si Cheska ng quarter. Nakahoodie siya. May dalang flashlight at nakayuko habang naglalakad patungo sa likod ng bodega. Pagdating niya noon, naroon na si Dustin. Nakasandal sa pader, hawak ang kanyang cellphone. Nag-aabang. Nang makita siya, agad itong lumapit at hinila siya sa madilim na bahagi sa likod. Akala ko di ka na darating. Bulong ni Dustin habang hawak ang kamay niya. Ang kulit mo kasi. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, siniil siya ng halik ni Dustin. Mas matagal ngayon. Mas sabik. Nagpalitan sila ng mahihinang ungol. Pilit pinipigilan ng mga sariling hindi mapasobra sa ingay. Sa dilim ng gabi, tanging init ng isa't isa ang naging liwanag nila. Gusto ko nang matapos to. Bulong na Dustin habang yakap sa Cheska. Hindi to. Ibig ko sabihin, yung pagtatago natin. Gusto kong ipakilala ka sa kanila. Gusto kong
Gusto kong huwag ka nang magtago sa sulok. Dustin, hindi ganun kadali. Anak ka ng amo ko. Isa lang akong kasambahay. Sagot ni Cheska habang pinipigilan ng pagbagsak na luha. Ano ngayon? Ang dami mong pwedeng makilala, ba't ako pa? Ngumiti si Dustin. Kasi ikaw ang gusto ko. Hindi dahil isa kang kasambahay, kundi dahil ikaw si Jessica. Yung babaeng nagpapangiti sa akin kahit pagod na pagod ako. Sandaling katahimikan. Wala na tayong ibang mapupuntahan kundi sumugal. Dagdag niya. Piliin mo ko, Jessica. Bago pa makasagot si Jessica, may narinig silang kaluskos. May tao. Agad silang nagkatinginan at humiwalay. Maingat silang nagkubli sa likod ng mga lumang kahon. Tunog ng tsinelas. May parating. Si Aling Minda. May tao ba rito? Sigaw nito habang may dalang flashlight. Napakapit si Cheska sa braso ni Dustin. Ramdam ang panginginig ng katawan. Ngunit ilang saglit lang, umalis din si Aling Minda. Palagi nagbubuntong hininga. Nako. Ay, baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Bulong nito habang papalayong naglalakad. Pagkaalis, sabay silang napahinga ng malalim. Kita mo na? Kunting mali lang, mabubuko na tayo. Bulong ni Cheska. Pero ngumiti lang si Dustin. Pero worth it. Basta kasama kita. Matagal na nilang inilihim ang kanilang pagmamahalan. Mula sa simpleng sulyapan, palihim na usapan, hanggang sa mga halik na tinatago ng dilim. Sa bawat araw na lumilipas, lalong humihigpit ang pagkakagapos nila sa isa't isa. Hanggang sa isang gabi, tuluyang may nangyari sa kanila na babago sa lahat. Gabi iyon ng Sabado. Tahimik ang buong bahay. Si Ma'am Linda ay nasa retreat, habang si Sir Lando naman ay nasa probinsya para sa isang business trip. Iilan lang ang mga kasambay sa bahay at karamihan ay natutulog na. Si Cheska ay nasa loob ng kanyang maliit na silid sa dulo ng servants' quarters. Suot niya ang isang maluwag na shirt. Basa pa ang buhok mula sa pagligo. Nakahiga siya, pero hindi mapakali. Tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe galing kay Dustin. Gising ka pa? Ngumiti siya, agad niyang tinipa ang sagot. Oo, hindi ako makatulog. Ilang segundo lang, tumunog muli ang cellphone. Pwede ba kitong puntahan? Napakagat siya sa labi. Ilang segundong nag-isip. Dito? Oo, sadali lang, promise. Tahimik ang paligid. Madilim. Ramdam niya ang tibok ng puso sa kaba at pananabik. Tumango siya kahit walang kausap at tumipa ng mabilis. Sige. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Maingat, tahimik, si Dustin. Naka-hoodie. May ngiti sa labi at may titig na puno ng pagnanasa at pagmamahal. Ay, bulong nito at sinarang pinto. Hey, mahinang sagot ni Cheska. Agad na tumayo mula sa kama. Walang nagsalita. Ilang segundo silang nagtitigan. Tila isang alon ng emosyon ang bumalot sa pagitan nila. Hindi na kailangan ng paliwanag. Pareho nilang alam kung ano ang nararamdaman. Lumapit si Dustin. Hinawakan ang pisngi niya. Ang ganda mo. Bulong nito, halos wala ng boses. Basa pa ang buhok ko. Pilit na ngumiti si Cheska. Lalo kang maganda. Tugon ni Dustin. Dahan-dahang dumampi ang lapi niya sa noo ni Cheska. Pababa sa pisngi,
hanggang sa mga labi. Mainit, mabagal, mapaglaro. Hanggang sa napapikit sa Cheska at tumugon sa halik. Unay banayad. Pagkatapos, naging mas mapusok. Ang mga halik ay nauwi sa paglalapat ng katawan. Unti-unting bumagsak ang hoodie ni Dustin sa sahig. Sinundan ng shirt ni Cheska. Walang salitang namutawi. Tanging mga ungol, paghinga, at pagtipok ng pusong sabay ang maririnig sa maliit na silid. Lumipas ang oras na parang wala na silang ibang mundo kundi ang isa't isa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, habang kapwa sila nakahiga at magkahawak kamay, bumulong si Dustin. Alam mong, di ko na kaya itago to, di ba? Dustin, gusto kong panagutan lahat. Lahat ng pwedeng mangyari pagkatapos nito. Kung mapagalitan ako ni Mama ni Papa, okay lang. Basta ikaw ang kapiling ko. Napaluha si Cheska. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanila bukas. Pero ang alam niya, mahal niya si Dustin. At sa gabing iyon, pinili niyang huwag nang magtago sa sarili. Kinabukasan, tila wala lang nangyari. Bumangon si Cheska na parang dati. Nagsimulang magwalis sa may beranda, si Dustin naman ay bumaba na parang normal na umaga lang iyon. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may matinding pagbabago. Hindi na lang ito tungkol sa palihim na halikan o tagpong madalian. May pinanghahawakan na silang mas matibay. Ang gabing iyon, at sa likod ng bawat galaw nila, may tanong na unti-unting kumakatok. Hanggang kailan nila kayang itago ang lahat. Mula noong gabing iyon, tila may nabago kay Cheska. Hindi na siya kagaya ng dati, madaldal kapag silang dalawa lang ni Dustin. Palangiti at palihim na lumilingon sa tuwig dadaan ito. Ngayon, kapag dumarating si Dustin sa kusina, umiiwas siya ng tingin. Kapag nag-uusap ang iba't ibang kasambahay, abala siya sa paglilinis ng kahit wala namang dumi. Alam ito ni Dustin. Ramdam niya. Naglalakad siya paakyat mula sa sala nang mapansin si Cheska sa gilid ng hagdan. Nagpapahid ito ng alikabok sa handrail. Tila hindi siya napansin. Cheska. Mahinang tawag ni Dustin. Saglit lang siyang lumingon. Sagot ay isang tipid na tango. Bago muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ng binata. Dahan-dahang bumaba ng hagdan. Kailangan ko pa pong maglinis sa kwarto ni Ma'am Linda. Mabilis na sagot ni Cheska. Iwas ang tingin. Cheska, please. Pakiusap ni Dustin. Mas nilapitan pa siya. Ano bang nangyayari? May nagawa ba akong mali? Napapikit si Cheska. Parang ayaw marinig ang tanong. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Wala. Sagot niya sa wakas. Wala naman. Hindi yan totoo. Mariing tugon ni Dustin. Iba ka na simula nung gabing yun. Napakagat sa labi ni Cheska. Mahigpit na hinawakan ng pamunas. Dapat nga, di na yun nangyari, Dustin. Bulong niya. Hindi dapat. Napaatras si Dustin. Ano ibig mong sabihin? Na pinagsisisihan mo? Hindi sumagot si Cheska. Ang katahimikan niya ay parang sagot na rin. Cheska! Lalapit sana si Dustin, pero agad siyang tinapik ni Cheska ng marahan. Huwag na, Dustin. Tama na. Hanggang dito na lang to. Huwag mong sabihin yan. Garalgal ang boses ni Dustin. Halatang nasasaktan. Hindi mo lang ako pwedeng itapon ng ganun.
Hindi kita tinatapon. Mariing sagot ni Cheska. Tinatama ko lang ang mali. Mali? Mahal kita, Cheska. Mahal mo ko pero hanggang kailan? Kapag nalaman nila to? Kapag pinapili ka na ni ma'am? Sa tingin mo sino pipiliin mo? Natigilan si Dustin. Tahimik. Waring ang tanong ay pumunit sa damdamin niya. Hindi mo ko kilala kung sa tingin mong iiwan kita. Mahina niyang tugon. Kilala kita. Sagot ni Cheska. Pero mas kilala ko ang sarili ko. At alam kong ako yung mas masasaktan kapag pinilit pa natin to. Hindi na sumagot si Dustin. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang kaninang inaasam na mas matibay na pagsasama. Ngayon ay parang bula na lang sa hangin. Patawad. Mahina pang dagdag ni Cheska bago siya tuluyang lumakad palayo. Tangan pa rin ang pamuna sa tinatagong luha. Sa mga sumunod na araw, tuloy pa rin ang takbo ng buhay sa malaking bahay. Pero sa pagitan ng katahimikan ng mga koridor at pabulong na halakak ng mga kasambahay, may dalawang pusong pilit tinatakpan ang sugat ng pagkakahiwalay. Si Dustin, madalas na nasa beranda. Tulala, hindi na rin gaano lumalabas ng bahay. Si Cheska, lalo pang naging tahimik. Wala na ang dati niyang kasiglahan. Parang may bigat sa bawat hakbang. Isang gabi, nadatnan ni Cheska si Dustin sa likod ng bahay. Nakaupo sa may lumang upuan sa tabi ng hardin. Hindi ko alam kung ilang araw pa akong magtitiis sa katahimigang to. Bulong na Dustin, hindi tumitingin sa kanya. Natigilan si Cheska sa paglalakad. Pero, kung yan ang gusto mo, igagalang ko. Kung sa paglayo mo, mas magiging masaya ka, sige. Huminga ng malalim si Cheska. Gusto niyang lumapit, hawakan ng kamay ng binata, yakapin ito at sabihing mahal niya ito higit sa iniisip nito. Pero piniling niyang manatili sa lugar niya. Hindi ito tungkol sa kasiyahan. Sagot niya. Tungkol ito sa kung anong tamang gawin natin. Dahil kapag nalaman nila, sobrang komplikado. Pero mahal kita. Mahal din kita. Nagkatinginan silang dalawa sa wakas. At doon nila parehong nakita ang lungkot sa mata ng isa't isa. Pero, hindi lahat ng pagmamahal may happy ending. Bulong ni Cheska. Ilang buwan na ang lumipas mula nang tuluyan niyang iwasan si Dustin. Sa bawat araw na lumilipas, dala ni Cheska ang bigat ng isang lihim na unti-unti nang hindi niya kayang itago. Lalo na't nagsisimula ng maramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Mas madalas siyang mapag-isa sa silid sa tuwing tapos na ang gawaing bahay. Nawawala ang sigla niya. Napansin pa nga ng isa sa mga kasambahay na tila pumapayat ito. Pero walang nagtangkang magtanong ng direkta. Isang gabi, tahimik siyang umalis ng bahay para makipagkita sa kanyang ina sa maliit na karinderyang dati nilang tinatambayan sa baryo. Ma, mahinang bungad ni Cheska na makita ang kanyang ina sa isa sa mga lamesa. Anak, uy, ang tagal mo nang hindi nakadalaw. Masiglang bati ni Aling Mirna. Ngunit agad ding napansin ang maputlang mukha ni Cheska at ang tila pagod nitong mga mata. Anak, may sakit ka ba? Umiling si Cheska. Umupo siya sa harap at napalunok bago magsalita. Ma, may sasabihin ako. Nanatiling tahimik si Aling Mirna. Waray naghihintay sa kung anong mabigat na balita. Hindi na ito bago sa kanya. Kilala niya ang anak na mas pinipiling itago ang sakit
kesa sabihin, Ma, buntis ako. Bulong ni Cheska. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aling Mirna. Anak, ano sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Pilit inaalis ang kaba sa kanyang dibdib. Ma, dalawang buwan na, Ma. Sigurado ako. Nagpa-check up na ako sa klinika malapit sa palengke. Pinag-ipunan ko para hindi ko muna sabihin sa kahit kanino. Natahimik ang paligid. Tila huminto ang oras para kay Aling Mirna. Si... si Dustin ba? Tumango si Cheska, bagamat may takot sa kanyang mga mata. Oo. Oo, Ma. Napahawak sa dibdib ang matandang babae. Hindi dahil sa galit. Higit pa roon ay pag-aalala. Kilala niya si Dustin at alam niyang anak ito ng amo ni Cheska. Kilala niya rin ang mga tao sa bahay na yun. Paano kung malaman nila? Anak, Diyos ko, paano na yan? Sinabi mo na ba sa kanya? Umiling si Cheska. Agad na pinahid ang luha sa pisngi. Hindi ko po kayang sabihin. Iniwasan ko na siya. Ayokong isipin niya ginagamit ko to para lang ibalikan kung ano man yung meron kami dati. Tsaka, anak siya ng amo, Ma. Ako isang kasambay lang. Hindi lang basta kasambay ang anak ko. Mariing sagot ni Aling Mirna. Hawak ang kamay ng anak. At hindi rin siya basta amalag ng bata. May karapatan din siyang malaman. Pero Ma, humikbi na si Cheska. Hindi niya ako pinuntahan ulit. Hindi ba lang siya nagtanong kung bakit ako umiwas? Kung mahal niya talaga ako. Sana hinabol niya ako. Pero hindi tahimik lang siya. Napahinga ng malalim si Aling Mirna. Baka iniisip din niya na yun ang gusto mo. Alam mo naman lalaki yan. Madalas di marunong kumapasa nararamdaman ng babae. Pero anak, ibang usapan na to. May buhay na kayong dinadala. Hindi mo yan pwedeng akuin mag-isa. Kayang-kaya ko, Ma. Kahit ako lang. Hindi ko kailangan si Dustin. Tumulo muli ang luha ni Cheska habang pinipilit pang patatagin ang loob. Hindi ko siya ipagkakait sa anak namin. Pero hindi ko rin siya pipilitin. Kung balang araw, malalaman niya at gusto niyang maging ama, edi mabuti. Pero ngayon, Ma, hindi pa ako handa. Tahimik si Aling Mirna. Tinitigan lang ang anak at unti-unting ngumiti ng may lungkot. Matapang ka talaga, Cheska. Katulad ng tatay mo. Napayuko si Cheska at hinawakan ng tiyan. Bagamat wala pa itong bakas ng pagdadalang tao. Ma, natatakot ako. Natural lang yan, anak. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan harapin to ng mag-isa. Nandito ako. Tayong dalawa. Lumipas pa ang ilang linggo, patuloy na tinatago ni Cheska ang kanyang kalagayan. Unti-unti na ring nahahalata ng ibang kasambahay ang pagbabagong pisikal sa kanya. Kaya't mas naging maingat siya. Mas madalas magsuot ng maluluwag na damit at umiiwas sa mga tanong na maaaring magbunyag ng totoo. Isang hapon nadatnan siya ni Dustin sa hardin habang nagdidilig ng mga halaman. Napalapit ito. At gaya ng dati, maingat na kinausap siya. Cheska. Mahina niyang tawag. Napalingon sa Cheska. Ngayon lang ulit sila nagkatitigan ng ganito kalapit. Kamusta ka? Maikling sagot lang ang binigay ni Cheska. Ayos lang.
Tahimik. Pareho silang hindi alam kung paano magsisimula. Pumayat ka. Puna ni Dustin. Nagda-diet. Palusot ni Cheska. Iwas pa rin ang mata. Hindi mo na talaga ako kakusapin, oh. Tanong ni Dustin, may halong lungkot. Hindi sumagot sa Cheska. Imbes ay nagpatuloy siya sa pagdidilig. Kung may problema ka, pwede mo akong sabihan. Kahit ano pa yun. Napapikit si Cheska. Gusto niyang isigaw, gusto niyang sabihin ang lahat. Pero hindi. Hindi pa ngayon. Wala akong problema, Dustin. Sagot niya, mahinahon. Tinitigan siya ni Dustin tila may hinahanap sa kanyang muka. Kung kailan nanda ka ulit, nandito lang ako. At saka ito umalis. Iniwan siyang mag-isa habang nanginginig ang kamay niyang may hawak na hose ng tubig. Hindi inaasahan ni Cheska ang tatahaking direksyon ng araw na iyon. Ilang linggo pa lang ang nakalipas, mula nang huli silang magkausap ni Dustin sa hardin. Ngunit heto siya ngayon, kinakabahan habang nililinis ang sala. May malakas na pintig sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod kundi sa kakaibang kaba. Cheska? Tawag ng isa sa mga kasambahay. Pinapatawag kay ni Ma'am Linda sa opisina niya. Napalunok siya. Hindi niya alam kung bakit siya pinapatawag ng ina ni Dustin. Madalang mangyari yon. Karaniwan ay sa mga senior na kasambahay dumidiretso ang madam kung may bilin. Ngayon, siya mismo ang pinatawag. Tahimik siyang naglakad patungo sa opisina. Bawat hakbang ay tila pabigat ng pabigat. Pagdating niya sa pinto, kumatok siya ng magalang. Ma'am, ako po ito. Cheska. Maupo ka. Malamig na sagot mula sa loob. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Ma'am Linda. Nakaupo sa mamahaling silya. Ang mukha ay walang emosyon. Nakasuot ito ng puting blouse at perlas. Hawak ang isang tasa ng kape habang nakatuon ang tingin sa dokumentong hawak. Tahimik na naupo si Cheska sa silyang nakalaan sa harap ng mesa. Matagal mo na ba ako niloloko, Cheska? Agad siyang napatungo. Ma'am, dahan-dahang ibinaba ang ginangang hawak na tasa. Alam ko na lahat. Wala nang paligoy-ligoy pa. Alam kong buntis ka. At alam ko rin kung sino ang ama niyan. Biglang lumamig ang paligid. Napahigpit ang hawak na Cheska sa laylayan ng kanyang uniforme. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Hindi niya inakalang alam na ng ginang ang lahat. Ang lihim na buong init niyang iningatan sa maraming buwan. Ma'am, patawad po. Garalgal ang kanyang boses. Wala po akong balak sirain ang pamilya niyo. Napatawa si Linda. Isang mapait, malamig na tawa. Sirain? Akala mo ba may pwesto ka sa mundong ginagalawan namin, Cheska? Isang kasambahay na nagkaanak sa anak ko? Anong klaseng ilusyon meron ka? Napaluha si Cheska. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi ko kailanman matatanggap na ang magiging apo ko ay galing sa'yo. Hindi ko papayagan. Hindi ikaw ang babae nararapat para kay Dustin. Hindi ko po siya pinilit, ma'am. Mahal ko po siya. Tumigil ka! Mariing sambit ng ginang. Ang mga salitang mahal at kasambahay ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan para maipasok mo ang sarili mo sa pamilya ko. Kung talagang mahal mo siya, lalayo ka. Hayaan mong mabuhay siya ng maayos. Nang walang kahiyang dala mo. Unti-unting napatingin si Cheska sa kanya. Sa kabila ng pangungutya, tumayo siya tumawak sa kanyang tiyan. Hindi ko po hinihingi ang karangalan niyo. Hindi ko po kailanman sinubukang pumasok sa pamilya niyo. Ang gusto ko lang po,
Ayang mabuhay ang anak ko ng may dignidad. Kahit papano. Napailing si Linda. Kung talagang gusto mong mabuhay ang anak ko ng maayos, umalis ka dito. Hindi kailanman malalaman ni Dustin ang tungkol sa batang yan. At kung sakaling sumubok kang magsalita sa kanya, sisiguraduhin kung wala kang mapupuntahan. Mabilis ang bawat salita. Wala itong bahid ng awa. Hindi na muling nagsalita si Cheska. Tumango siya, bagamat durog ang puso at damdamin. Umalis siya sa opisina ng ginang na tila wala ng buhay ang katawan. Dumaan ang mga araw na tila bangungot. Mas naging tahimik si Cheska. Mas naging mailap. Sa bawat ngiti ni Dustin mula sa malayo, pinipilit niya ang sariling huwag guminti. Sa bawat pagkakataong nagtatama ang kanilang mata, iniiwas niya ito. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil sa pangakong binitawan na hindi niya guguluhin ang buhay ng lalaking minahal niya. Tuwing gabi, lihim siyang umiiyak. Hinahaplos ang lumalaki ng tiyan habang bumubulong ng paghingi ng tawad sa sanggol na nasa sinapupunan. Sorry anak. Sorry kung hindi ka mabibigyan ng buong pamilya. Sorry kung hindi ko siya kayang ipaglaban. Dumating ang panahon na halos 5 buwan na siyang buntis. Hindi na niya kayang itago pa sa mga kasambahay. Isa-isa na sila nagsisimulang magtanong, pero wala ni isa ang nakatanggap ng sagot. Tahimik lang si Cheska. Isang gabi, lumapit sa kanya si Aling Presi, ang pinakamatagal ng kasambahay ng pamilya. Cheska, anak, hindi kita hinuhusgahan. Pero kung kailangan mo ng kausap, andito ako. Ngumiti lang si Cheskang pilit. Salamat po, Aling Presi. At kahit nais niyang isalaysay ang lahat, pinili pa rin niyang tikom ang bibig. Dahil hindi lang siyang masasaktan kapag nabunyag ang lihim. Pati ang sanggol na dinadala niya. Isang araw, habang namimili siya sa palengke ng mga sangkap para sa hapunan, may narinig siyang pamilyar na boses sa likod. Cheska. Napalingon siya. Si Dustin. Nakasando lang ito at shorts. Tila kagagaling lang sa basketball. Nakaalalay pa sa bike. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, bahagyang kinakabahan. Namimili dapat ako ng saging. Tapos nakita kita. Sagot ng binata. Nakangiti. Mukha kang pagod. Gusto mo ihatid na kita? Hindi na, Dustin. Mauna ka na. Ngunit hindi ito umalis. Tinitigan siya nito. Matagal. Cheska, buntis ka ba? Parang binaril siya sa dibdib ng tanong na iyon. Agad siyang napayuko. Hindi mo na kailangan sagutin. Kita ko na. Dagdag ni Dustin. Tahimik sa Cheska. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa akin ba yan? Tanong ng binata. Bahagya nanginginig ang tinig. Hindi siya makatingin. Hindi siya makasagot. Pinikit niya mga mata at muli naaalala ang banta ni Ma'am Linda. Huwag mo kong tanungin, Dustin. Hindi ko pwedeng sabihin. Bakit hindi? May karapatan ako. Napatingin siya sa wakas. Nandoon ang pagkalito at sakit sa mga mata ni Dustin. Kung may karapatan ka, bakit hindi mo ko hinanap nung iniiwasan kita? Tanong niya, may bigat sa tinig. Bakit hinayaan mo ko lumayo? Nire-respeto ko lang ang desisyon mo. Akala ko ayaw mo na. Hindi mo man lang sinubukang itanong bakit? Tahimik si Dustin, wala siyang may sagot. Lumapit ito sa kanya. Maingat, halos hindi humihinga.
Jessica, mahal pa rin kita. Kung may anak tayo, gusto kong malaman, gusto kong manindigan. Napaluha si Cheska. Ngunit sa loob niya, paulit-ulit na sumisigwa ang boses ng ina ni Dustin. Ang banta, ang pananakot. Hindi siya pwedeng magsalita. Hindi ikaw ang ama, Dustin. Bulong niya, habang pinipigil ang hagulgol. Jessica, Wala kang dapat alalahanin. Magiging maayos kami ng anak ko. Wala kang obligasyon. pero Wala nga. Kaya please, lumayo ka na. wag mo nang pahirapan ng sitwasyon. At tuluyan siyang tumalikod. Iniwan si Dustin na nananatiling nakatayo sa gitna ng palengke. Tila hindi alam kung anong dapat gawin. Labag man sa loob, wala nang nagawa sa Cheska kundi ang sumunod. Sa bawat araw na lumilipas sa mansyon, ramdam niyang parang may nagbabantay sa bawat kilos niya. Hindi niya masabi kung inuutos ba ito ni Ma'am Linda, pero alam niyang hindi na siya ligtas. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Kaya isang madaling araw, habang mahimbing pa ang lahat ng tao sa bahay, tahimik niyang iniligay ang iilang gamit sa lumang backpack. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwartong pinagtutuluyan at tinanaw muna ang kabuuan ng mansyon. Ilang taon din siyang nanirahan doon. Dito niya unang naranasan ang kilig, pagmamahal, at pag-ibig kay Dustin. At ngayon, sa parehong lugar ding ito, naranasan niyang madurog ang puso. Hindi siya nagpaalam. Wala siyang sinabihan ni isang kaibigan o kasamahan sa trabaho. Umalis siyang karga ang anak sa kanyang sinapupunan at wasak ang damdamin. Pagbalik sa probinsya, muli niyang nasilayan ang lumang bahay sa probinsya. Yung inuukit ng kanyang kabataan, mga alaalang puno ng hirap at ligaya. Nandun pa rin ang mga haligi ng kawayan, ang bubong na bahagyang kinakalawang, at ang amoy ng hangin na amoy palay at umaga. Jessica? Gulat na tanong ng kanyang ina pagkabukas ng pintuan. Nakauwi na ito mula sa trabaho. Natapos na ang kanyang kontrata. Nanlaki ang mga mata nito nang mapansin ang bukol sa tiyan ng anak. Ma, bulong niya habang bumabagsak ang kanyang luha. Agad siyang niyakap ng ina. Mahigpit, walang tanong, walang galit. Tanging ina ang kayang umunawa ng hindi mo kailangan magsalita. Mahalaga ay ligtas ka, anak. Ligtas kayo. Lumipas sa mga araw sa baryo sa ilalim ng katahimikan at pag-iiwas. Pinili ni Cheska na hindi bumalik sa social media. Hindi makipag-ugnayan sa mga dating katrabaho. Alam niyang baka kapag may nakaalam, maibalik sa kaalaman ni Dustin. Araw-araw siyang tumutulong sa kanyang ina sa mga gawain sa bahay. Buntis man, hindi siya nagpabaya. Ngunit sa bawat gabing mag-isa siya sa kwarto, tanging tiyan niya ang kausap. Anak, patawarin mo si mama kung hindi mo mararanasan ng buong pamilya. Pero hindi ko kaya. Hindi ako sapat para ipaglaban kayo sa mga taong mataas ang tingin sa sarili. Hinahaplos niya ang tiyan. Pinakikinggan ang katahimikan ng gabi. Samantala sa Maynila, gulong-gulo na si Dustin. Ilang araw na niyang hindi matsyempuhan si Cheska. Wala ito sa bahay, sa palengke, maging sa paligid ng mansyon. Nang tanungin niya ang mga kasambahay, walang sumasagot ng tuwiran. Parang lahat ay takot o may itinatago. Hindi na siya nakatiis. Kinausap niya ang ina. Ma, nasaan si Cheska? Diretsong tanong niya. Walang tingin si Linda. Umalis na siya. At sana wag na siyang bumalik. Anong ibig mo sabihin? Bakit? Bakit siya umalis?
Huminga ng malalim sa Linda bago nagsalita. Dahil hindi siya nararapat para sa'yo, Dustin. At hindi ko hahayaan na sirain niya ang kinabukasan mo. Kaya pinakiusapan ko siyang lumayo. Pinakiusapan? O tinakot mo? Galit na sabi ni Dustin. Wala siyang pwesto sa buhay mo, anak. Isang kasambahay niya na buntes? Akala mo ba karapat-dapat siya sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Dustin. Ano sabi mo? Nabuntis? Tumigil sa paghinga si Linda. Narealize niyang naibulalas ang sekreto. Buntis siya? At alam mo? Alam mo lahat to at hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi mo kailangan malaman. Bulyaw ng ginang. Dahil bata ka pa, dahil kaya kitang ligtas sa kapahamakan. Nag-iba ang mukha ni Dustin. Hindi na ito anak na sumusunod, kundi lalaking lumalaban. Hindi ikaw ang magpapasya kung ano ang makakasira o makakabuti sa buhay ko. Anak ko yun. At pinili mong itago sa akin. Hindi na siya makapaniwala. Ayop ka, ma. At lumabas siya ng bahay. Mabilis ang hakbang, handa na siyang hanapin si Jessica. Lumipas sa mga linggo, ngunit wala pa ring balita kay Dustin. Tahimik ang bawat umaga sa baryo. Ang mga huni ng ibon at kaluskos ng hangin sa dahon ng saging ang siyang bumubungad kay Jessica tuwing gigising siya. May kaunting pag-asang baka sa araw na yon, may mag-doorbell. May motor na hihinto, may mensaheng darating. Ngunit wala. Pinili niyang huwag na muling buksan ang kanyang cellphone. Nakatago ito sa ilalim ng kanyang mga damit sa baul. Wala siyang lakas ng loob harapin ang posibilidad na walang mensahe mula kay Dustin. Mas nanaisin niyang maghintay na lang ng walang inaasahan kesa masaktan sa katahimikan ng inbox niya. Jessica, anak, kain na. Tawag na kanyang ina mula sa kusina. Opo, ma. Pinilit niyang ngumiti at bumangon. Kahit mabigat ang katawan, kailangan kumilos. Sa harapan ng hapag, habang nilalagyan ng kanyang ina ng ulam ang plato niya, napansin nito ang mapaminsan-minsang pagtitig niya sa bintana. Wala pa ring balita? Mahinang tanong ng ina ni Jessica. Umiling lang si Jessica saka napabuntong hininga. Anak, baka naman talagang hindi na siya babalik. Ma, wag po muna. Wag po muna natin husgahan. Baka may dahilan, baka may sagabal lang. Umaasa kasi si Jessica. Nahahanapin siya ni Dustin at kusa itong babalik sa kanya. Tahimik ang kanyang ina pero alam ni Jessica ang ibig sabihin ng mga mata nito. Pag-aalala, takot at kunting panghihinayang. Kinahapunan habang nagsasampay si Jessica ng mga nilabhan. Nilapitan siya ng kababata niyang si Lorna. Uy, kamusta ka na? Ang laki na ng tiyan mo, ha? Pabirong bati nito. Eto, buhay pa naman. Tipid na sagot ni Jessica. May balita ka na ba kay Kuya Dustin mo? Tukso pa ni Lorna, pero agad din itong naging seryoso nang hindi ngumiti si Jessica. Wala pa rin. Wala akong alam kung nasan siya o kung iniisip ba niya ako o kami. Baka naman pinipigilan lang siya ng nanay niya. Alam mo na ba yun? Pahigpit, bayabang. Alam ko, sagot ni Jessica. Kaya nga ako lumayo, kasi ayokong dumagdag pa sa gulo ng buhay niya. Tapos ngayon, ikaw ang iniwan? Ikaw ang naghihintay? Hindi ba sakit? Napatingin si Jessica sa malayo. Kita ang malalawak na palayan sa dulo ng kalsada. Doon siya madalas tumingin kapag gusto niyang tumakas sa realidad. Masakit. Pag-amin niya.
Pero hindi ko kayang mawala ng pag-asa. Hindi pa. Para sa anak namin. Tahimik si Lorna habang pinagmamasdan si Cheska. Alam niyang walang saysay ang payo sa pusong naghihintay. Sa kalaliman ng gabi, habang yakap ang unan, muling nagsalita si Cheska. Anak, patawad. Patawad kung hindi mo pa naririnig ang boses ng papa mo. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Haplos niya ang tiyan habang pilit pinapalakas ang loob. Pero, andito si Mama, andito si Lola. Hindi ka namin iiwan. Habang lumalaki ang tiyan, mas tumahimik si Cheska. Laging nakatingin sa langit na tila may hinihintay. Kahit wala si Dustin, sa tuwing may motor, napapaligon pa rin siya. Isang araw sa gitna ng ulan, may kaluskos. Dustin? Gulat na bulong niya. Lumapit ito at mahigpit na tumitig. Hindi mo na kailangan itago to. Lalaban tayo, Cheska. Buo tayo. Nagpatuloy ang pag-uusap nila sa ilalim ng ulan. Puno ng tanong, galit, at luha. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Cheska. Nalaman ko ang lahat. Pinilit ka ng nanay ko. Hindi ko alam noon. Pero ngayon alam ko na. Paliwanag ni Dustin. Dustin, hindi mo alam kung gaano kasakit ang magtago araw-araw. Bulalas ni Cheska. Hinawakan ni Dustin ang kamay niya. Mariing sinabi. Ayokong mabuhay kung wala kayo. Sa pag-uwi, tinanggap ni Aling Mirna si Dustin. May pag-aalinlangan pero may pag-asa. Kung kaya mong panindigan na bang sinabi mo, ikaw magpapatunay. Sabi nito, gabing iyon, hindi na tahimik ang silid ni Cheska. Nasa tabi na siya ni Dustin. Nakahawak sa tiyan sabay bulong. Hindi na ako mawawala, Cheska. Buo na tayo. Muling naging makulay ang araw ni Cheska. Si Dustin, laging alalay. Naglalaba, nagluluto, nag-aabot ng gatas. Grabe ka, parang ako pa yung baby. Natatawang sabi ni Cheska. Gusto ko lang na happy si baby at si mommy. Sagot ni Dustin habang hinahaplos ang tiyan niya. Sa ilalim ng araw at sa ilalim ng mangga, formal siyang ipinakikilala ni Cheska sa kanyang ina. Bilang ama at balak na maging asawa. Naging bukas ang loob ni Aling Mirna. Ngunit may paalala. May patag ba nadamay kung hindi kayo seryoso? Gusto ko pong maging legal at buo ang pamilya namin. Tugon ni Dustin sa mga sumunod na araw. Tuloy-tuloy ang pag-aalaga niya kay Cheska. Sa isang gabi habang magkayakap, bumulong si Dustin. Pangako, hindi ka na muling mag-iisa. Napangiti si Cheska. Sa wakas, hindi na siya naghihintay. Kasi ang hinihintay, bumalik at nanatili. Sa isang simpleng buhay sa probinsya, masayang namumuhay sina Dustin at Cheska habang hinihintay ang kanilang unang anak. Sa kabila ng tahimik na kapaligiran, may bigat pa rin sa puso nila. Lalo na't hindi pa rin tanggap ni Ma'am Linda si Cheska bilang asawa ng anak niya. Dustin, sa totoo lang, gusto ko siyang makilala bilang lola ni baby. Ani Cheska, ngunit patigas si Dustin. Hindi ko siya hahanapin hanggat hindi niya kayang tanggapin ka. Isang araw biglang dumating si Ma'am Linda sa bahay nila. Tila isang bagyong may dalag galit. Wala ka talagang hiya. Bungad niya kay Cheska. Mabuti na lang at hindi ka naidemanda noon. Tahimik lang si Cheska pero matatag ang sagot niya. Hindi po ako perpekto pero mahal ko po ang anak niyo.
Dumating si Dustin at diretsahang hinirap ang ina. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Kung kapalit nito ang pamilya ko. Dumating ang araw ng panganganak ni Cheska. Sa loob ng ospital, pawisan at kinakabahan si Dustin habang hawak ang kamay ng misis. Kaya mo to, love. Bulong niya. Matapos ang ilang oras, narinig nila ang iyak ng sagol. Ang unang boses na nasilayan nila, si Baby Hope. Ang ganda niya. Parang ikaw. Sabi ni Dustin habang napapaluha. Napangiti si Cheska. Ang sarap pala maging nanay. 3 buwan ang lumipas. Masayang mag-asawa sa pag-aalaga kay Hope. Isang araw tumanggap si Cheska ng mensahe mula kay Ma'am Linda. Pwede ko bang makita ang apo ko? Gulong-gulo si Cheska pero kinausap si Dustin. Desisyon mo yan, love. Pero kung para kay Hope, baka ito na ang tamang oras. Ani Dustin. Dumating si Ma'am Linda. Hindi na ang matapang na babae kundi isang lola na gustong bumawi. Patawad, Cheska. Patawad, Dustin. Mali ako. Tahimik sa Cheska bago sumagot. Hindi madaling magpatawad pero gusto kong turuan si Hope ng kabutihan. Kaya sige po. Sige po. Simulan natin ulit. At sa unang pagkakataon, nabuo ang isang larawan ng pamilyang may pag-asa. Sa ngalan ni Baby Hope. Makalipas ang 9 buwan mula ng mga anak si Cheska, muling nanumbalik ang katahimikan sa kanilang tahanan sa baryo. Ngunit ngayon, may bagong sigla sa paligid. Halakak ng sanggol, musika mula sa duyan, at amoy ng bagong luto ni Dustin sa kusina. Si Hope ang kanilang anak ay 9 buwang gulang pa lamang. Malusog, maputing-maputi, may maitim na buhok na parang sa ama niya. At habang nakaduyan sa ilalim ng puno ng kaimito, pinagmamasdan siyang maigi ng kanyang pinakamalapit na tagahanga, ang lola niyang si Ma'am Linda. Halika na, Baby Hope! Bulong ni Ma'am Linda habang inaalalayan si Hope sa maliit na walker. May pasalubog si Lola. Gusto mo ba na bagong soft toy? O mas gusto mo itong mamahaling dress na binili ni Lola sa mall? Tss, mama naman mo. Natatawang saway ni Dustin mula sa kusina. Baka lumaking spoiled ang anak natin. Excuse me? Sagot ni Ma'am Linda. Kunwari, nagtatampo. Hindi ko maiwasang mahalin ang apo ko. Hindi mo ba nakikita? Mukhang mukha siya sa akin, lalo na pag nakasimangot. Natawa si Cheska, nakasalukuyang pinapasuso si Hope bago ito tuluyang makatulog. Napatingin siya kay Ma'am Linda, na noon ay may hawak na feeding bottle, isang baby book, at isang pakete ng imported diapers. Hindi may kakailang ini-spoil nito ang bata. Ma, grabe kayo mag-shopping. Hindi po namin kayang tapatan yan. Hindi nyo kailangan tapatan. Gusto ko lang bumawi. Sagot ni Ma'am Linda halos pabulong. Para sa lahat ng sakit na idulot ko sa inyo noon. Tahimik na napatingin si Cheska kay Dustin. At sa isang iglap, sabay silang ngumiti. Hindi na nila kailangan paulit-ulit pang pag-usapan na nakaraan. Wala lang galit, wala lang tampo. Puro pasasalamat na lang. Hindi nagtagal nagplano sina Dustin at Cheska ng kasal at buong puso nang natanggap si Cheska ni Ma'am Linda. Hindi kailanman naging madali ang daan ni Dustin at Cheska. Maraming luha ang iniluha. Maraming salitang masakit ang binitawan at maraming sandaling muntik nang bumigay ang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga taong piniling lumaban. Piniling magmahal at piniling magpatawad. Ang bata sa gitna ng lahat, si Hope, ay naging simbolo ng bagong pag-asa. Dahil sa kanya, nabuo ang pamilyang minsan nasira ng pride, takot at galit. At si Ma'am Linda,
na noon ay naging hadlang, ngayon naging haligi ng suporta at pagmamahal. Walang perpektong pamilya, ngunit may perpektong pagkakataon para baguhin ang nakaraan sa pamamagitan ng pagtanggap, pagpapakumbaba at pagpapatawad. At sa araw ng kanilang kasal, habang tahimik na humahalimuyak ang mga bulaklak sa altar at kumakaway si Hope sa hangin, isang panatag na buo na sa mundong puno ng pagkakawatak-watak, ang pamilya pa rin na magiging tahanan ng kahit sinong lumilihis ng landas. At ang pag-ibig, kailanman, ay hindi nawawala. Madalas, nagaan yung anak, yakap, o simpleng sorry lang. Wakas!